vitamin A. Ito ho ay isa sa mga fat-soluble vitamins natin. Kasama ho niya ang vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So, ang acronym ho niyan ADEK. So, dito ho tayo sa vitamin A. And ang dahilan ho sa fat-soluble vitamins ito, hindi ho pwedeng sobra kayo sa daily requirement nito. No? So, dapat ho, sakto lang. Hindi bali hong kulang, wag lang sobra kasi ho, magkakaroon ng toxicity. Hindi ho ito agad-agad na ilalabas sa katawan, no? Sa fecal, sa bowel movement ho ito lalabas. Unlike water-soluble vitamins na sa ihi lamang po na ilalabas. At ito ho ay very important for vision, sa paningin ho natin sa ating mga mata, sa immune function, sa ating skin health, and pati na rin ho sa reproduction. So ito ho ang dalawang form ng vitamin A. Pre-form vitamin A, ang tawag ho natin doon ay retinoids. Kadalasan ho ito is found in animal products tulad ng liver, fish, and dairy. At ito ho ay readily used by the body. At meron din ho tayong pro-vitamin A which is carotenoids. Ito ho ay nakukuha sa mga plant sources tulad ng carrots, spinach, and sweet potatoes. So kamote ho. And the body converts these to retinoids, no? And so dalawang klase ho yun, yung found in animals which we call retinoids and found in plants carotenoids. So yan po ang dalawang form ng vitamin A. At yung mga function ho ng vitamin A sa ating katawan, nangunguna ho siyempre ang tungkol sa ating mga mata, vision. So pag sinabi niyo hong vitamin A, ang una hong papasok sa inyong mga mata is our eyes, yung atin hong paningin. Ang vitamin A ho is very crucial component ng vision pigment ng ating mga mata. So tumutulong ho itong mag-maintain ng healthy vision, especially sa mga low light condition. Ang vitamin A ho sa ating vision ay meron hong rhodopsin formation. So yan ho ay vitamin A sa component ng ang vitamin A ho ay isang component of rhodopsin, isa hong protina sa retina na nag-absorb ng light. So itong prosesong ito is both for low light and color vision. At corneal health, nakakatulong ho ito sa cornea ng ating mata to prevent yung drying eyes and other vision-related population. So cornea ho, ito yung pinaka-outermost cover ng ating mata. Ito yung unang nagagasgas o unang tinatamaan. Halimbawa ho, tinamaan ng any particle or bubog yung inyong mata, ang una hong mahihit is the cornea. Kasi ho yan ang pinaka-outer part ng ating mata o outermost covering ng ating mata. At pagka ho mga ganong kaso, kung hindi nyo ho kayang tanggalin yung tumalsik sa mata ninyo, kailangan ho takpan ninyo ng umikit ho kayo, tapos takpan ninyo ng anything, tapos tsaka nyo i-tape para ho yung mata ninyo hindi mag-reflex na bumuka. Kasi ho, pag open close ang mata ninyo sa ganong sitwasyon, magagasgas po ng todo yung cornea ninyo bago kayo makarating ng ospital. So kailangan ho, naka-close lang siya, kaya takpan ninyo para ho hindi siya maka-open. So naka-close lang ho siya. Kada ho kasi open and close ninyo niyan, makakagasgas ho sa lining ng ating cornea, no?
At nakaka-maintain din ho ito ng integrity ng ating skin and mucous membrane. So, ginagamit ho ang vitamin A. And kadalasan ho sa mga creams sa face, makikita nyo ho at mababasa ninyo, may vitamin A. O kaya lang ho, pag naglagay kayo niyan the night before, hindi ho kayo pwedeng magpaaraw the next day. Mangingitim po. Ha? And also, yung retinoic acid, nakaka-influence ito ng skin turnover, leading to smoother skin and decreased pigmentation. So, makikita nyo ho, kinaumagahan, pag naglagay kito the night before, ang ganda ho ng kutis ninyo. No? So, pinong-pino po. And also, very smooth. At ang vitamin A ho sa reproductive system, nakatutulong ho ito ng malaki. Kasi ho, ang vitamin A nakakasupport ng fetal development. Yung paglaki po ng fetus o sa fetal development ng baby. Particularly sa pagfo-form ho ng heart, ng lungs, kidney, and eyes ng fetus. It also influences gene expression in the early stages ng development. So, sa kabataan ho, also vitamin A is crucial for proper growth and immune function. At paano naman ho kung may vitamin A deficiency or kakulangan ang tao sa vitamin A? Ano ho ba ang mga mararamdaman ng pasyente? So, ang patient ho, kadalasan merong night blindness. So, isa ho ito sa earliest sign ng deficiency. Yung inability ho to see well in low light condition. Yun ho bang hirap siyang makakita sa madilim. So, matagal ho bago maka-adapt yung kanya paningin sa biglang dilim ho. Galing sa liwanag, bigla kayong papasok sa madilim. So, also, yung mas severe form po ng deficiency, we call it xerophthalmia, wherein yung cornea ng mata nagda-dry out and nagtitiken, kumakapal at natutuyot, and potentially leading to blindness if untreated. Nawiweaken din ho ang immunity, kaya ho mas prone ang mga mata natin sa infection. Yun ho bang halimbawa, nagkusot kayo ng inyong mga mata, di nyo ho alam marumi na yung mata ninyo, so madali ho mapasukan ng infection ng mata ninyo. No? So pwede ho magkaroon kayo ng stye or conjunctivitis. While kung malakas ho ang resistensya ng pasyente, kaya hong labanan yung mga ganong simpleng infection. And also, ayun ho, pati na ho sa ating respiratory and gastrointestinal tract. No, madali hong magkaroon ng mga infection. At sino ho yung mga at-risk population para sa vitamin A deficiency? Kadalasan ho ito, common ito sa children, especially those, syempre ho yung mga low-income countries, as they might not get enough from their diets. And also dahilan ho sa green leafy vegetable, no, at napakasustansya ho ng malunggay. Ayun po, kahit kaunti lang pero malunggay ang dahon ng malunggay ang kinakain ninyo, napakasustansya po kasi niyan at mura lamang po, no? If you are looking for less expensive na pagkain at masustansya, magdahon ng malunggay na po kayo, no? Kaysa ho ibibili ninyo ng noodles na wala naman ho sustansya at masama pa ho sa kidney. Kakasira ho ng kidney ang noodles, no? For your information. Pag inaraw-araw nyo ho yan, 2 to 3 times a day, madadialysis po kayo in the long run. And sabi nga natin, pagka mga fat-soluble vitamins tulad ho ng vitamin A, hindi ho pwede yung sobra. Kasi ang vitamin A is stored in the liver. So sa atay po, nakastore yan, nakatago. Yung excessive intake ho, lalo na yung mga nagsusupplement, sobra ho yung sa daily recommended allowance, yun po, nagpo-form ho ng toxicity ito. Nagkakaroon ho ng hypervitaminosis A. So nagkakaroon ho ng ganyan. So ano ho ang nararamdaman ng may hypervitaminosis A?
Yan, naghe-headache ho yan, dizziness, nahihilo, nasusuka, may liver damage, and birth defect po sa mga pregnant women. So, kung kayo ho ay nagsusupplement ng vitamin A, lalo na ho everyday, at pag kayo ho ay nakaramdam nitong mga to, ibig sabihin ho, bawasan ninyo ang vitamin A because excessive ho, toxic na sa inyo. Nagpo-form na ho kayo ng vitaminosis A. So pagka ho kayo sumasakit ang ulo, nahihilo, naduduwal, at ayun ho, at kayo ay may liver damage, pati ho kung pregnant kayo, magkakaroon ho ng birth defect yan sa baby ninyo. So kailangan nyo hong magpa-check up pagka ganun, no? At nangyayari ho itong acute toxicity kapag ka ho large amount naman ng vitamin A ang kinokonsume ninyo for a short period of time. And ang excessive beta-carotene ho can turn into skin yellow or orange. Harmless condition naman ho ito called carotenemia. So, kung panay ho ang kain ninyo ng carrots or squash, tapos nakita nyo ho na medyo naninilaw ho ang itsura ninyo ng skin, ibig sabihin ho, excessive yung vitamin A ninyo. So, kailangan hong bawasan. Ang kagandahan lang ho nito, wala naman ho siyang harmless po siya. So, ang tawag nga ho doon carotenemia. Kahit na ho excessive. But if sabihin ho dahil excessive, kailangan ninyong bawasan. Pagka nanilaw na ho kayo or nag-yellowish kayo sa kakakain ng carrots and ito hong squash, kailangan ho bawasan ninyo. No? So tatandaan nyo ho yung mga source ng vitamin A kasi nga ho, alam ba, di kayo aware, kain lang kayo ng cheese, ng gatas, ng butter, itlog, no, everyday. Hindi nyo naisip na richest source po ng vitamin A yung mga yan. So, pwede ho kayong mapunta sa toxicity, which is ang toxicity ho niyaan, mas dangerous ho kesa sa benefit. No? Kasi nga ho, fat-soluble vitamin siya. Toxic ho pagka sobra. At yung mga galing naman ho sa plant source, yung mga carotenoids, ayan ho. So, ito ho yung mga carrots, sweet potatoes, spinach, and kale. Also, mangoes, kasi nga ho, madilaw siya no? And apricots, and red bell pepper. At yung adequate zinc level are necessity. So, para sa metabolism ng vitamin A. Kasi ho, ang zinc required ho yan para sa conversion ng retinol to retinal. So, kung kulang ho kayo sa zinc, maapektuhan ho yung metabolism ng vitamin A ninyo. So, at pagka low level ho ang vitamin A, ayan, tandaan nyo ho, hindi kayo makakita agad sa madilim. Pag kulang ha. And pagka ho bumaba ang vitamin A ninyo, less than 20 micrograms per DL. Di ho ba ang normal 20 to 60? Pag bumaba pa ho kayo ng 20, kulang po. Makaka-feel ho kayo ng night blindness. Pagka sobra-sobra naman ho, above 60, yan ho, it might indicate vitamin A toxicity. So, mararamdaman nyo ho yung sakit ng ulo, nahihilo kayo, nasusuka ho kayo, no? Napakahirap po ng ganyang pakiramdam, yung nasusuka ka na, masakit pa yung ulo mo, no? Nahihilo ka pa. Pahihigain ka ho niyan sa kama at hindi nyo kayang tumayo. Napakahirap po nung pakiramdam na kayo ay naduduwal, masakit ang ulo, no? And ang bottom line ho natin is detoxification and blood cleansing program pa rin. Kasi ho, kung excessive kayo, ayan ho, isa ang detox program para ho maibalik yan sa normal level, which is, ayan ho, malilinis ho kasi ang colon ninyo, ang atay ninyo, gallbladder ninyo, and also your kidney. Kasi, yan ho, part ng mga organ na nalilinis ho natin sa detox.
And also yung pati ho yung blood, mawawash out ho yan. So malilinis ho lahat ng dumi. Pati ho mga chemicals and mikrobyo sa ating blood. No? So, at ayun ho, hindi ho kayo mauuwi sa mga dehydration. Lalo na ho ang may edad na. At ang mga at-risk na population group ay yung mga tao ho may fat malabsorption, katulad ho ng na-mention natin kanina, at yung mga individuals na may genetic disorder. Yan ho talagang naapektuhan ng vitamin E. And premature infants, sa mga babies po, no?